Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung mayroong isang tinuturo si Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay ang pagpapalit ng uri ng pamumuhay. Pagpapalit ng uri ng pamumuhay. O sa Ingles, change of lifestyle. Sabihin nyo nga po, lifestyle. Ano nyo ba ibig sabihin nun? Hello? Sinabi ko na kanina, di ba? Uri ng pamumuhay, no? Lifestyle, no? Halimbawa, anong lifestyle? Yung ikaw ba yung palainom? Di ba? Kanina si tatay, nag-uusap kami tungkol sa bisyo. Yung lifestyle yan eh. No? Yung bisyo, yung sinasama mo sa buhay mo, yung gabi-gabi na lang iinom ka. Yan, lifestyle. Ano pang lifestyle? Yung kada umaga nakikipagchismisan ka. Yan, no? Lifestyle, no? Yung hindi pwedeng lumipas ang umaga nang hindi ka nakipagpulong. Kala mo naman kung anong pinag-uusapan ng mga ng mga nanay sa kanto, no? Yung laging lifestyle, no? Ano pa? Yung lagi kang nag-aaral, no? Yung pag-uwi sa bahay, buksan agad ang aklat, gawa agad ng assignment. Yan, lifestyle, no? Pero sa pagkakataong ito, tinuturo ni Jesus ang pagpapalit ng uri ng pamumuhay. Pinakilala ni San Mateo sa ating ebanghelyo ang isang eskriba. No? Alam niyo po ba kung ano ang isang eskriba? Scholar of the law. Scholar. Ano ibig sabihin pag scholar? Matalino, 'di ba? Magaling, no? Alam lahat, madaming alam, no? 'Di ba? Ganyan ang mga scholar, 'di ba po? Ito, ang isang eskriba, matalino. Alam lahat ng batas. Sinusunod ang batas. Kabisado ang batas. Siguro, iniisip ng scholar na ito, ng eskriba na ito, na isang ordinaryong guro lang si Jesus. Na kung saan pwede niyang sundan-sundan kahit saan. No? Kasi sabi niya, no, susunod po ako sa inyo, saan ka man pumunta. Akala niya, pwede silang magpalipat-lipat lang ng lugar. No? Ganun ang pagsunod, di ba? Yung parang buntot. No? Yung bubuntot-buntot ka. Pag pumunta sa palengke, punta ka rin sa palengke. Yung pag pumunta ka naman doon sa barangay, punta ka sa barangay. No, pero
Para kay Jesus, hindi ganon ang pagsunod. Hindi pagbuntot, hindi pagsama sa kung saan man siya pupunta. Pero para kay Jesus, iba ang pagsunod. Ang pagsunod sa Kanya ay pagpalit ng uri ng pamumuhay. Pagpalit ng uri ng pamumuhay. Kaya nga, sinabi ni Jesus, may mga lungga ang asong gubat. May mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao, wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Ibig sabihin, kung gusto mong sumunod kay Jesus, handa kang maging hindi komportable. Kasi ang asong gubat may lungga. Ang ibon may pugad. Pero si Jesus, walang tahanan, walang bahay. Si Jesus kasi, alam niya at kilala niya ang mga eskriba, no? Dahil sila'y matatalino, magagaling sa batas, komportable ang buhay ng mga yan. Sila yung mga nagsusulat ng batas, magagandang buhay ng yan. Kaya sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, iwan mo ang iyong komportableng buhay. Kaya mo ba yon? Hello? Kaya mo bang iwan ang iyong uri ng pamumuhay para sumunod kay Jesus? Ito yung magandang tanong. Magandang tignan sa ating sarili. Yung simba ka ng simba, pero paglabas, palamura. Lifestyle din yan eh. Yung mura ng mura, no? Yung nakasanayan mo, no? Handa ka bang palitan yaan? Kaya mo bang isuko yaan? Yung simba ka ng simba, pero pag uwi mo, lagi kang galit. Laging ang init ng ulo mo. Ha? May ganun, no? Yung kakadasal mo lang, pag uwi mo, nakita mo lang magulo ang bahay, ayan na. Simula nang mainis. Simula nang magbunganga. Kaya mo bang palitan yaan? Hindi kasi pwede eh. Hindi pwedeng sunod tayo ng sunod kay Jesus pero magagalitin. Hindi marunong magpatawad. Hindi nagpapakabait. Walang iniwan yan sa gusto mong makatapos ng pag-aaral pero ayaw mong mag-aral. Walang iniba yan sa gusto mong humaba ang buhay pero ayaw mong iwan ang bisyo. Hindi po ba? At ang pagsunod sa Diyos, laging hindi komportable. Laging mahirap. Laging may struggle. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ni Jesus. Ang pagsunod sa Diyos, kailangan papalitan mo ang iyong uri ng pamumuhay. Mahirap, mahirap. Masakit, masakit. Pero sa huli, gagawin kang komportable. Tingnan mo, yung mga iniwan ang bisyo, o tingnan mo, buhay pa. No? Si tatay, tinatanong ko, ilang taong ka na? 74. No? Na pinag-uusapan namin kasi yung namatay. No? Ilang taon yung namatay? 70. Tinanong ko, may bisyo ka ba? Iniwan ko na, Father. Dati, tingnan mo, 74. No? Kaya kung gusto natin humaba-haba ang buhay, palitan ang lifestyle. No po? At ganoon din, kung gusto nating talagang makasunod sa Diyos, iwan ang lumang uri ng pamumuhay. Mga kapatid, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang pagiging katulad ni Jesus. Ito ay hindi pagbabago ng lugar dahil sa sinusundan, kundi isa itong pagbabago ng uri ng pamumuhay. Amen? Amen. Simula po bukas, Hulyo, no, buwan ng Hulyo, para bigyan po ng daan ang mga nobinaryo at panalangin natin sa araw-araw. No?
hindi na po natin babanggitin ang mga pangalan ng mga nagpamisa. No? Pero ito po ifa-flash na lang sa ating mga screen at makakaasa po kayo na amin po itong kasama sa pang-araw-araw na misa. Ano po? So instead na binabanggit isa-isa ang mga pangalan, ang papalit natin dito ay yung mga panalangin. No? Gaya ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin o inaalala natin si San Jose. So bago magsimula ang misa, panalangin kay San Jose. Para tayo mapaalalahanan ng panalangin ng ating mga ipinagdiriwang sa bawat araw. Kaya po, muli po, sa mga nagpapamisa po, lalo na sa mga online, makakaasa po kayo na ang pangalan nyo pa rin po ay makikita ninyo. Hindi nyo na nga lang maririnig, pero makikita ninyo na ifa-flash sa mga screen. Na ibig sabihin, yan po ang mga kasama sa panalangin at pamisa sa araw na iyon. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.